Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jerico at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zakeo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikimoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwa. Tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Zakeo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa oli ko sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay ngang ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay tapat at dakila sa kaniyang pagmamahal sa atin, sa kabila ng napakarami at paulit-ulit nating mga pagkakasala. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay isang mainit at napakagandang pagtatagpo ni Jesus Nazareno sa pagitan ng isang publikano na nagngangalang Zakeo. Noong kapanahunan po ni Jesus, ang mga publikano ay ang mga naniningil ng buwis. Itinuturing po silang makasalanan at traidor. Makasalanan sapagkat sila'y laging nandaraya sa pangungulekta ng buwis, at mga traidor sapagkat nangungulekta sila ng buwis mula sa kanilang mga kapwa Hudyo, ngunit naglilingkod sa pamahalaang Romano. Nabanggit din po sa ating ebanghelyo na si Zakeo ay na taga Jericho ay isang publikano. Sinabi sa paglalarawan ni San Lucas na siya ay napakaliit. Maaaring inilalarawan ng ebanghelista
na si Sakeo hindi lamang maliit sa kaniyang pisikal na kaanyuan, kung hindi maliit din pagdating sa pananampalataya. Maliit ang pananalig, maliit ang pakikipagkapwa-tao, maliit sa pangunawa, maliit sa malasakit, at maliit sa kagandahang loob at pagmamahal. Ang mga tao, matindi ang galit sa mga kagaya nila dahil sa kanilang pagsasamantala at pagtatrabahong hindi tapat. Kaya naman noong pumasok si Jesus sa Jericho, ay nais niyang makita ang Panginoon. Ngunit dahil nga siya ay napakaliit, kailangan pa niyang umakyat sa puno ng sikomoro. Hindi niya akalaing sa paghahanap niya kay Jesus Nazareno, ito pala ang magbibigay ng pagbabago sa puso at buhay niya. Pagmasdan ninyo, napansin agad siya ni Jesus at iniutos mismo ni Jesus na siya ay bumaba mula sa puno, sapagkat nais ni Jesus na tumuloy sa kaniyang bahay. Ito'y nagkaroon ng mainit na reaksyon mula sa taong bayan. Bakit po, Father? Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, itinuturing at kinikilala silang mga makasalanan. Bakit kailangang pumunta ng isang guro at isang banal sa isang lugar at tahanan ng makasalanan? Ang mga tao hindi makapaniwala na makakayanan at ipahihintulot ni Jesus na siya'y pumasok sa tahanan ng isang itinuturing na makasalanan. Kaya nga muli, kung inyong mapapansin, agad-agad at buong kababaang loob, pagmasdan ninyo nangako agad si Sakeo na kalahati ng kaniyang ari-arian, ibibigay niya sa mahihirap, at ang mga nasamsam niya sa pangungulekta ng buwis ay kaniyang isasaoli 4 na beses. Dito, narinig ng lahat ang ipinahayag ng Panginoon na dumating na ang kaligtasan sa tahanan ni Sakeo. At ito po ay isang napakamakapangyarihang pagpapatunay na bahagi ng misyon ni Jesus na hanapin at tawagin ang makasalanan upang sila ay magkaroon ng pagkakataon na magnilay, magsisi, at manumbalik kay Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, tayo pong lahat nagkasala sa Diyos. Tayong lahat makasalanan. Nangangailangan tayo ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Si Jesus Nazareno, hindi magdadalawang isip na pumasok sa puso ng bawat isa sa atin, bagamat tayo ay makasalanan. Meron tayong gagawin. Kagaya ni Sakeo, patutuloyin natin ang Diyos sa ating mga puso. At kapag siya'y naghari na sa ating puso, ang lahat isusuko
at ibibigay natin sa Kanya. Mga kapatid kay Kristo, kagaya ni Sakeo, maging bahagi nawa ng buhay natin ang pag-amin sa ating mga kasalanan. Kagaya niya, magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Aminin natin ang ating mga kahinaan at kakulangan upang tayo'y maging karapat-dapat sa awa, habag at pagpapala ng Panginoon. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.